Thank you so much, Ga. Yun muna ang una kong gustong sabihin sa'yo. Salamat sa pagpayag to sit down with me at magtsikahan tayo. Thank you din. Thank you na ako yung naisip mo. No? Sa dami ng mga nakaka-inspire, isa ako sa napili mo. And thank you so much. Thank you so much for saying yes. Although kanina nga sinasabi ko sa kanya na alam ko papayag to si Ga kasi madali to kausap eh. Oo, kaya alam ko willing ka i-share eh. Pagbukas ko nung message. DJ Chacha, sabi ko, ano kaya to? Kala mo mangungutang ako. Pwede din naman. Oo. Tsaka akala mo tatawag ako sa items. Alin doon? Pwede din, kahit saan. Doon na lang kami madalas mag-usap kasi, for sure, kung kayo ay addict sa live selling, kilala nyo si Ga, si Lovely, no? Pero pag hindi, ayan po, from being a dancer to an actress, ngayon, ikaw ay isang live seller na. Mamaya pag-uusapan natin yung pagla-live selling mo. Pero Ga, ikaw ay isang proud Ilongga. Kitang-kita naman sa iyong pagsasalita. Meron kang roots from... Halata ba? Oo, Ga. Talaga? Ang lambing talaga, Ga. From Bacolod, and then South Cotabato. Yes. Tama, ayan. So, kwento mo sa amin, paano ka napunta sa Maynila? Ay, naku, mahabang kwento. Pero kinuha na ako ng totoong tatay ko. Ah, okay. So, yung akala kong mamang and papang ko na nagpalaki sa akin sa Mindanao, sila yung totoong parent. Ano ba yan, Ga? Wait, Ga. So, saan ka lumaki? South Cotabato or Bacolod? South Cotabato. South Cotabato talaga. South Cotabato. Bacolod is doon nakatira or doon lumaki yung mamang ko, which is my lola pala. Lola. So, mamang and papang lolo and lola to. Ko pala. Nalaman ko when I was 8 years old. Dahil yung nanay ko, she's 40 plus, and daddy ko parang 18 years old nung nagkakilala sila. Oo. May 12 na anak yung nanay ko. Okay. So, kailangan niya ako itago. Ikaw yung pang 13. Ako yung pang 13. Bakit kinailangan kang itago? Kailangan akong itago dahil yung nanay ko sobrang nire-respeto talaga. So, kailangan niyang itago para hindi masira yung pangalan nila. Oh, okay. So, tama ba yung pagkakaintindi ko, Ga? Second family ka? Parang Second ganon? family na hindi alam ng mga anak na karelasyon na pala yung daddy ko. Grabe, pang teleserye yung kwento mo, Ga. So, pero dun sa mommy and daddy mo talaga, isa ka lang na anak. Isa lang ako. Tapos marami kang half brothers and sisters. Yes, yun yung 12 sa nanay ko. Ngayon may 2 ako sa daddy ko. Pero did you meet them? Or nakausap mo na ba itong mga to? Lagi kaya pala every vacation nasa Manila ako. Kasi pinupuntahan ko siya. So akala ko tita ko lang. Tapos one time, parang sinabi ko sa kanya na alam ko na hindi ko pala nanay at tatay yung lolo't lola ko. Pwede mo ba akong tulungan na hanapin yung totoong nanay ko? Siya pala nanay ko. Sa tsahin mo, na akala mo tsahin mo lang. Akala ko kaibigan lang siya ng daddy ko. Pero nanay mo na pala. Nanay ko pala siya. Doon niya na-reveal. Nung Hindi, walang revelation. Pero paano? Hanggang sa nawala siya, walang nag-reveal sa akin. So, paano mo lang nalaman? Nalaman ko na itong mga anak niya pumupunta para sunduin ako dahil gusto akong imbitahin sa bahay nila. Tapos, nung time na kinausap ko sila, sabi ko, alam niyo po, hindi ko pala nanay at tatay yung mamang at papang ko. Pwede niyo po ba akong tulungan? Kasi alam ko taga Manila sila, kung sino yung nanay ko talaga. So, ang sabi nila, yakapin ka na lang namin na parang, ako yung nanay mo, sabi sa akin nung ate ko. Yung pala, kinabukasan tinawagan ko yung daddy ko, siya pala yung ate ko. My gosh. Grabe. Diba? Ang bigat na simula na. Oo. Gusto ko lang sana itanong kung kamusta ang buhay mo noon sa probinsya. How was your life growing up dito sa Maynila? Hindi naman ako super hirap kasi okay naman yung mamang at papang ko and yung daddy ko okay din naman. Pero alam mo yung may kulang. Yung hindi mo maintindihan kung saan ka ba mapupunta kasi ang gulo-gulo ng sitwasyon. So, growing up, kaya siguro ako naging dreamer. Kasi parang kahit ako sa sarili ko, may gusto akong mapatunayan sa kanila. Yeah, na pag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya. Oo, na hindi mangyayari na hindi magiging ganito kagulo kung paano ko na-experience yung life ko dun sa family ko. Oo. Iba kasi kapag katotoo eh.
I mean, iba ang lola, iba ang tita, pero pag totoong nanay mo, iba yung heart talaga ng totoong nanay. Nabigay naman nila sa'yo yung kailangan ng isang bata growing up, pero may hinahanap ka pa rin. Yes, na hindi ko alam. Kaya lahat ng nanay-nanayan ng mga classmates ko, friends ko, feeling ko nanay ko. Kaya Close ka sa lahat ng nanay, ng mga kaibigan mo? Yes. Etong pagpasok mo sa showbiz, paano nangyari yun? Dream ko maging artista. Hindi Bata pa lang dancer, ako, artista ha? Artista talaga, Oo. tumitingin na ako sa salamin. Tapos tuwing bakasyon, di ba, every vacation nasa Manila ako. Yun yung time para mag-audition ako. Nag-audition ako niyan, sa mga... Pero for artista? For artista. Kaya ako naging dancer, kasi that time, kakapanganak ko lang sa anak ko, 1 month. Oo, ito yung panganay. Yes, Oo. and my friend ako na sabi niya, samahan mo ko. Papakilala kita kay Willie de Villame. So on the spot, sabi ko, pwede po ba ako mag-audition sa'yo? So nag-audition ako sa kanya. Hindi ako dancer tagahawak lang ako ng bayong. Oo. So nakapasa ako as tagahawak ng bayong. Oo. Hindi ako nakapasa as dancer. Pero nung time na yun, wawawi? Yes, wawawi. Wawawi, oo. Sabi niya sa akin, sige lovely, gusto mo talaga maging dancer dito? Kunyari, ikaw si Luningning, sabi sa akin. Oo. Taratat, ganon. Oo, tapos ano pumasok sa So, isip mo na, Lovely, ito na yun, eto na to. pagkakataon. Oo. Siyempre, nagpakitang gilas na ako kahit na wala akong talent, di ba? Oo. Ballerina si Lovely Oo. Ang ending pala, may exit na pala ako studio. Sabi niya, mukha kang tanga, pasok ka na. Sabi ko, yan. Natuwa siya sa'yo. Natuwa siya. And during that time, tuwan-tuwa din sa'yo yung tao. Oo, kasi parang ang gulo-gulo ko, parang hindi ko alam kung... Parang kang kitikite. Oo, tapos hindi ako sinasama ni Tita Ana doon sa mismong buong sayaw. Sa prod. Sa prod, doon lang ako sa 5, 6, 7, 8, and 1. Yung taga-ganon lang ako. Oh my gosh, ngayon ko nga lang naalala. All the while, I thought dancer ka, girl. And then na-realize ko, nung binalikan ko, nung nanonood ako ng Wawawi, shucks, oo nga, naghahawak ka nga ng bayong-bayong. Oo, tapos... So, hindi ka natuto magsayaw? Paano eksena or inaral mo na rin siya? Inaral ko kasi nire-request ako ng mga OFW na isama ako sa ibang bansa. Taray, iba. Na parang, isama niyo naman si Lovely kasi nag-Ilongga ako. Oo, diba? natutuwa sila sa'yo. Oo. Parang nagkaroon ng representation ng mga Ilonggo sa show. Yes! Oo. So, sabi, marami nagre-request, sama ka raw. Sabi ni Kuya Willie, dapat marunong ka sumayaw. Ang una ko inaral mag-split. Kasi kapag ka marunong ka mag-split, parang ang galing mo na. 5, 6, 7, hindi na ganon, may split na. Hindi na lang sayaw. Yes. Oo. So, parang sabi ko, kailangan mo aralin mag-split. Sabi ni Tita Ana, kung hindi mapapahiya ka dun sa mga, batikan dun sa US na dancer. So, dun ako nagsimula. Okay. So, ilang years ka rin nun sa Wawawi? Siguro mga nasa 6 years din. 6 to 7 years. Kasi hanggang sa nawala sa ABS. Kasi parang ABS muna and then transferred to a different station. Yes. TV5? Yes. Oo. Tapos hanggang saan si Kuya sumama talaga ako. So, dahil 6 years ka sa Wawawi, I wanna ask, si Kuya Will, nakakadaupang palad ko rin naman yun sa TV5. Kamusta si Kuya Will as a boss? Kasi parang hindi na secret sa iba na talagang when it comes to work, mahigpit siya. Kamusta siya as a boss? Naging professional talaga ako sa kanya. Kasi knowing na wala naman akong idea talaga. Wala akong idea sa pagtatrabaho. Wala akong alam. That's hindi ko man siya first job kasi nag-extra ako dati. Pero yan yung work na nakasanayan ko na. So, doon ako natuto maging professional. Kapag may sinabi siya, kailangan gawin mo. And, syempre, bilang tayo, may boss tayo, kailangan kung ano yung rules, yun ang susundin. So, yun, natuto ko maging professional sa kanya. Na hanggang ngayon, talagang nabitbit ko talaga. So, bilang 6 years ka, pag looking back, meron bang gustong ipagawa sa si Kuya Will na parang di ko to kaya, di ko to carry? Actually, wala naman siyang pinagawa na hindi mo carry. Pero meron siyang mga papagawa sa'yo na susubukan kanya kung gagawin mo. Talaga? Katulad ng? Katulad pag-host. Na hindi mo ginagawa. Na hindi ko namang ginagawa, pero kasi lagi kong sinasabi sa sarili ko before pa na opportunity na to. Sayang. Sayang yung opportunity pag pinakawalan ko. Kaya doon ako nagkaroon ng mga sponsor. Kasi parang, ikaw nga dyan, sample mo nga kung kaya mong i-spills yung sponsor na yan. So, ginagawa ko. Tapos hanggang sa
Okay, praise God ka. Okay pala. Yes. So ano mas gusto mong gawin? Dancer or yung pagiging host mo nung time na yun? Nung time na yun, madali pag-host ka. For you, mas Oo, pag-host. kasi pagsayaw talaga minsan alam mo yung parang umikot-ikot na sa isip mo yung steps. Oo, mahirap hindi mo kami sa magawa. duel. Ang hirap Oo. talaga ga. Parang kailangan mo dun ng more on talaga memory plus. Oo. May mga naririnig tayo kay Kuya Will, di ba, na parang masakit daw siya magsalita, lalo na pag nagagalit. Masakit Meron talaga. ba ever Masakit na talaga, napagalitan ka ga? Ay ga, ilang beses. Hindi lang isa, parang 1,000 times. Di ba Kuya Will? May mga naiyak moments ka rin? Meron yan. Meron siyang pinagawa. Kuya, total close naman. Meron. Tsaka ano naman Pasko yun eh? Pasko. Oo. Nakapila lahat Oo. ng mga host. Host ako Kasama ko sila. Ate Mariel, ganyan. Ayan. Host. Oh, lovely. Kung ngayon, bibigyan ka ng pagkakataon na matubad lahat ng wish mo, ano yun? Oo. Sabi sa akin. Oo. Sabi ko, ako kuya, gusto ko talaga magkaroon ng bahay. Siyempre, malaki. Tapos gusto ko magkasasakyan. Puro sarili mo na lang pala iniisip mo Dapat isipin mo yung mga taong nanonood dito. Sabi ko, alam mo, para ko talagang gusto kong maging kandila. Gusto mo, Parang, gumano. gusto mo maupos? Diba kuya, diba sabi mo dream? Oh, dream ko, di ba? Hindi naman dream for the sambayan ng Pilipino. Oo. Yun. So ngayon, kaya nakita ko rin yung heart talaga ni kuya sa lahat. Oo. Hindi lang yung, parang yung heart ni kuya, hindi selfishness. Yung parang gusto niya laging kasama lahat. So, alam ko na yung next na topic, na susunod, di ba? Alam ko na, nung next question, alam ko na yung sinagot. Alam mo nang sasagot sa kanya. Was there ever a time na parang, wag na nga dito, ayoko na? May ganun ka? Nawala yung pride ko. Kasi kailangan ko for my family. That time, may mamang ako na Kinain. sinusuporta. Yes, kinain ko talaga. And, hindi na nagmamatter sa akin kung ano yung sasabihin niya. Kasi alam ko, kahit nasasaktan ako, minsan umiiyak ako, na-experience ko yung umiiyak ka, yung pababa ng sa kanya. Bowling? Na-experience yun yung mga walling, Bowling. eksena. Oo. Pero sabi ko, may natutunan ako. Oo. Masakit Ano yan? masakit man yung mga narinig ko sa kanya, pero may natutunan ako para maging strong. Sa lahat, kasi alam kong hindi lang siya magsasalita ng ganun sa akin. Oo. Marami pa akong haharapin Oo. And yun yung parang naging naging stepping stone ko, si kuya. So, napatibay ka niya sa showbiz? Napatibay talaga. Yung mga sumunod na naging katrabaho mo, dead man na lang sa'yo yung mga sasabihin nila. Oo. Ay, wala yan sinabi ni kuya. Marami masakit, pero wala. Was there ever a time na kinonfront mo siya na, kuya, masakit naman Lagi yan. akong ganun. Mag-sorry ka naman, kuya. Lagi ko siyang ginaganon. Kasi kami super close kami. Kanang kamay niya ako. Okay. Pag kunyari may kinukwento siya about mga love life, ganon. So, na-open up niya yun sa akin. Kahit ako nasasabi ko yun sa kanya, na kuya, kailangan mo ng someone talaga na makakasama mo habang Maintindi buhay. sa'yo. Yes. Tapos minsan, kuya, in fairness, ang sakit nung sinabi mong yun. Alam mo naman Sasabihin mo, sinasabi ko, tapos sasabihin niya sa akin, alam mo naman Minsan meron siyang mga bagay na sinasabi para hindi masaktan yung iba. Ako sa akin niya binabato. Ganun kayo ka-close. Ganun kami Kaya ka-close. mo sabihin sa kanya Yes. na nasaktan ako sa Yes. sinabi mo. Kaya ko siyang hingan ng pera pag wala akong pera. Ganun. Uy, seryoso? Yes. As in, kuya, wala talaga akong pera ngayon. So, Kaya kaya niya, niya, bigay naman siya. depende yun. Pag kunyari, Gusto ko kuya, yung depende, wala akong pamasahe, magbibigay siya. In fairness naman, na talaga, ang relationship namin ni kuya is parang, hindi ko masasabing father and daughter Kasi hindi naman, parang gano'n na rin. Mentor. No? Yes, Parang mentor, ganun, yes. mentor mo siya. Yes. Oo. Kaya kung may babalikan akong tao, isa si Kuya Will talaga sa pagpapasalamatan ko. So, do you still talk with Kuya Will? Hindi na. Ang last na usap namin nung magkatabi ang Sunday Pinasaya and Wawa Willie. Nung nasa 7. Nasa 7. Oo. Yun ang huling usap namin. Oo, wow. Minsan naiisip ko siyang dalawin, pero Oo. siguro wala lang akong someone na makausap para madalaw siya. It's nice that you're talking about Kuya Will in that way. Sa totoo lang, kung negative lang, Marami. marami kang masasabi. Oo. Pero kung iti-take mo yung negative na yun as positive, at kung ano ba na itulong ng negative na yun sa buhay mo, iiba yung perspective mo sa buhay. Ganda. Na parang dati dumating sa punto, nagalit ako. Mm-mm. Nagalit ako kay kuya. Muntik ka nang umalis. Yung ganun. Muntik na akong umalis na Oo. parang ano yung ipaglalaban ko. Meron din akong time na parang nasigawan ko siya. Mm-mm. Nasigawan ko talaga si kuya. Pero ngayon kung babalikan ko, kuya, thank you. Thank you pala. Kasi yung mga
galit mo pala sa akin dati, yun pala yung naghulma sa akin. Kung paano ko ngayon, kumbaga parang nakatulong siya, hulmahin ako, kung paano ko dapat maging strong when it comes sa industry. Gaano ka katatag Yes, ngayon? yes, super. Parang kahit negative yung nangyari, yung positive side, yung tinitignan mo. Yes. Were you, parang ikaw ba talagang ganun na yung thinking mo ever since? Na Guys, parang may sinabi sa'yong hindi maganda, pero okay lang, titignan mo pa rin yung positive side. Ganyan ka na noon pa? hindi. Hindi ako ganun, pero by faith ga. Parang ngayon, simula nung mas naging deeper yung understanding ko kay Lord, dun ako parang nakikita ko na yung mga tao. Yung kapag ka may time na ganun yung way of paano tayo kausapin, tratuhin, minsan pala meron silang mga pinagdadaanan na hindi natin alam, na mas mabigat sa pinagdadaanan natin, na minsan tayo pala yung comfort nila, kaya sila nagiging ganun sa atin, na tayo lang pala yung nakakaintindi sa kanila. So, nagbago talaga ga. As in, marami nga nagsasabi ga, ang buhay ko raw nagbago 360 degrees. That's God's grace ga. At the same time ga, hindi lang binago ni Lord yung life ko, but binago niya yung heart ko. As it transform ako ni Lord. And na-feel ko yun kasi marunong na ako mag-sorry ngayon. Kahit sa mga tao ko ga, nagsusorry ako pag alam ko nagkakamali ako. Nawala hindi ka yung pride nahihiya ko. na mag-sorry, no? At hindi ako ga ngayon nahihiya aminin na hindi ko alam. Oo. Dati kasi ga, kahit hindi ko alam, pinipilit ko, alam ko to. Feeling mo know it all. Yes, ganun. Pero ga, nagbago. Kailan nagsimula yan at paano yun nangyari? Ano to ga before pa sinasama na ako ni Benj. Mag-church, mag-ganito. And na-feel ko talaga na tinatawag na ako ni Lord. Pero dahil tao tayo, ay Lord, tsaka na. Meron pa akong gusto. Dami ko pang ganap, Lord. Oo, pinagantay si Lord, di ba? Ganon. Oo. Pero nung time na pandemic days, 2022, dun kami na water baptism, dun na naging deeper yung faith ko kay Lord. Hindi ako nagpa-water baptism dahil gusto ko na siyang i-obey. Kasi tulad nga ng sinasabi ko, we are human. Yeah. At the end of the day, nagkakasala pa rin tayo. Nung time na yon, nung nag-water baptism ako, hindi pa rin ganun kagrabe yung faith ko sa kanya. Pero talagang tatawagin kanya, Lovely, this is my purpose. Ito yung purpose ko sa life mo. So, dun mas naging deeper yung faith ko sa kanya. Na parang ngayon ga, inuuna ko talaga siya. Yun na talaga. So, si Benj, siya yung talaga. partner mo talaga. Yes. Ang nag-aya sa'yo, he's a born-again Christian. Christian siya ga, pero hindi siya yung talagang katulad namin ngayon. Tapos one time, may kausap siyang pastor. Sabi niya sa akin, Ma, sabay ka na sa akin magpa-water baptize. Sabi ko, bakit mo ba ako pinapakailaman? May relationship ako kay Lord. Akala mo sa akin, hindi ako nagpipray. As in, galit ka pa. Galit talaga ako. Sabi nung pastor, pag-pray lang natin. Hanggang sa siguro, nung prayer works talaga ka. Nung time na yon talagang kinalabit na ako ni Lord, sabay kami na water baptize. How long have you been together with Benj? 10 years na kami, 5 years married sa January. All the while, akala ko, yung panganay mo ay anak ni Benj. Yes. Pero may first partner ka bago mo siya nakilala. So, nung time na naging kayo, paano mo in-explain sa kanya, of course, na eto, may anak ako, ganito dati yung magiging sitwasyon? Nung nagkakilala kasi kami ni Benj, 3 days nagsama kami. Agad? Oo. Nung nagkakilala kami, nang wala akong uwi-uwi. First time kong hindi umuwi. Bakit? Di ba? Oo ga! 3 days! Kung may whirlwind, ito super whirlwind. Ano pinakain sa'yo ni Benj? Nagkakilala na kami dahil nagsama kami sa isang show. Yeah. Tapos, nung pumunta ako sa kanya, hindi ako umuwi, 3 days. Tapos, dun kami nag-open up. Inopen ko kung ano yung, Buhay mo? Yung buhay ko. Lahat? Inopen niya rin yung buhay niya sa akin. Pareho ba kayo na may anak sa mga una niyong Yes. partner? Pareho kayo? Yes. So, your child is 18 years old now, Yes. and then yung kay Benj? 19. So, doon kayo nagkasundo? Nagkasundo kami, pero kasi yung anak niya, wala sa kanya. So, ako, sabi ko, pag nagsama tayo, meron akong girl at meron akong mamang. Yeah. That time, buhay pa yung mamang. Si Lola. Si Lola. Oo. Ito yung sa akin. So, nag-isip siya, kasi that time, no work si Benj. Wala siya kahit na ano. So, nag-isip siya, sabi niya sa akin, paano ko kayo bubuhayin? So, parang sabi ko, Lord,
ito ba talaga yung lalaking bibigay mo sa akin? Kasi syempre may anak na ako. Yeah. Mayroon ako sinusuporta, mama. Syempre gusto ko na maganda na life ko. Oo, Di ba true ga? naman. Aminin Gusto ko na natin naman, yan. kung meron na akong mapapangasawa, yung okay na yung nakaupo na lang ako. Ganyan. And there's nothing wrong with that, Yes. ha? Kasi lalo pa single mother ka. Yes. Hindi na lang sarili mo iniisip mo. Iniisip mo rin yung anak mo. Yes. Pero nakita ko kasi kay Benj ga kung gaano siya mangarap eh. Yung pangarap, ano talaga din siya ga? Yung Dreamer din siya. At saka grabe siya magsumikap. Masipag, Makikita mo talaga, masipag talaga. So, nung time na yon, dun nagsimula yung relationship namin ni Benj. Hanggang sa, nung inopen up ko sa kanya na may anak ako, sinabi ko rin talaga sa kanya, yung mahirap to, pero kaya natin to. Nung Pumayag siya agad. Wala siyang choice, O kasi, kumbaga, non-negotiable mo yon. Yes, at saka kapag ka-love mo naman talaga din gang isang tao, kung sino man yung nasa paligid mo, hindi mo isipin kung ano yung magiging burden eh. Ang iisipin mo is kung maging okay ba yung relationship. So, doon nagsimula yung hindi nila magandang relasyon. Masaya ako ngayon Hindi maganda yung Hindi talaga relationship maganda. nitong anak mo. Hindi talaga. Ilang taon siya nung time na yun? That time, 9 years old. Tapos si Ben, 9 pa lang. 9 pa lang. Bakit hindi magandang relasyon? Hindi talaga galit siya. And nakita ko sa iPad ng anak ko, I hate you, I hate you, I hate you, Benj. Why Benj. Why? Hindi niya ma-accept na siguro yung love, akala niya nahahati. Okay. Tapos alam mo, lagi silang nag-aaway. As in, kahit na, lagi akong, kapag nasa work ako, I pray na hindi sila mag-away kasi grabe sila mag-away. And si Benj grabe magdisiplina. Pinapa-dumbbell niya yung anak ko. At bilang nanay, sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko, hindi ko kaya na ganyanin mo yung anak ko. Sabi ko, sige. Sabi ko, kung hindi na lang din naman tayo magkaintindihan, ang anak ko. So, maghiwalay na lang tayo. Siyempre, yung bata. Ngayon, nag-usap kaming tatlo, nag-meeting kami, adjustment. Oo. So, nung hello, love, goodbye, na hindi ko makalimutan, nasa Hong Kong ako, doon nagkaroon sila ng deeper relationship. Nag-heart-to-heart Nag-heart-to-heart kasi lumilipat sila ng bahay. So, wala silang ibang kakausapin, kundi, daddy, dadalhin ko ba to? Anak, dalhin mo yan, bitbitin mo. So, doon nagsimula yung relationship nila as tatay at anak. Hanggang sa naging close na. Hindi pala instant. Hindi instant. Ang dami maniwala ka ilan ang dinasal ko As in, lumuluhod talaga ako kay Lord kasi mahal ko si Benj. So, ilang mahal ko rin years yung anak yan ko. Ilang years bago sila naging okay? 5 years So, parang ago. mga, 15 na? 14? Yes. At bago kami ikasal nagwala ang anak ko. Ay, bago mag-propose si Benj. Nagtataka ako, sabi ko, ano yun? Ba't nagwawala si Ikay? Nagwawala. Binabato lahat ng gamit dun sa kwarto. Sabi ko, anak, anong problema? Meron ba ako nagawa? Meron bang nangyari na hindi namin alam? Yung pala kinabukasan, magpo-propose si Benj sa akin. Alam niya. Alam niya, kasi Ayaw kinausap niya. ayaw. Paano mo kinaya yung ganun? Seeing them both na nagka-catfight, pero andyan pa rin si Benj. Paano? At siya rin, paano niya kinaya yung ganun? Hindi naging madali talaga. Hindi talaga naging madali sa sitwasyon namin. Pero nung time na yun, nung pinaliwanag ko kay Benj na, matatapos yung relationship natin na may pinagsamahan na tayong maganda. Matatapos dahil hindi mo kaya mag-adjust para sa anak ko. And kailangan yun, Yeah. Kailangan niya mag-adjust. Hindi komot, hindi. Tatay ako. Oo, Mas or matanda matanda ako. Dapat sila nag-a-adjust sa akin. Hindi. Kasi merong mga bagay pinagdadaanan yung bata na hindi niya maintindihan until now. Kahit sabihin na natin na okay na, malaki na yan, 9 years old na, pero may mga bagay pa rin siyang hindi niya naintindihan. Kung bakit kailangan maghiwalay ng nanay at tatay niya. Sobrang masakit yun sa kanya. Yeah. Na parang, hindi ko naman ginusto na maghiwalay, di ba? Oo. Na parang, ako ba yung naging rason kaya kayo naghiwalay? Marami pala siyang question na kailangan natin isipin din kung bakit nagkakaganon yung bata. And dumating talaga yung time na naging okay sila. Alam mo yun na parang, Lord, talagang, yun, grace talaga ni Lord na parang, Lord, thank you. So ngayon, kamusta yung relationship nila? Super close. Ano nang tawag ng anak mo kay Benj? Daddy na. Daddy. Ano talaga kami sa bahay? Talagang relationship talaga. Inuuna talaga namin yung bawat isa. As in, kapag sa table, no phone kami. Talagang nag-uusap kami. Kamusta? So, yung anak ko ngayon, pag pagod na pagod sa school, gaganito siya sa amin, Mommy, Daddy, can I cry? Pag
Pagkapagod na pagod. At At 18 18. years old, ganun siya Sabi ganun niya, siya ka-open. Mommy, can I cry? Daddy, can I cry? Tapos nag-breakdown na siya, pagod na pagod siya. So, kakausapin namin kung bakit ganon, anong dapat niyang gawin para hindi siya ma-burnout. So, super praise God ka. Paano magkaroon ng ganyang relationship? Very open yung sasabihin sa'yo when I'm hurting or when I'm tired. Bago maging open kasi yung anak niyo, kailangan niyo maging open sa kanila. So, I think, God, this is the right moment to share with you, no? Na na-share ko na rin sa anak ko kung gaano ko ka-lost before. So, before, naging GRO ako. And walang nakakaalam. And dumating ako sa punto ng life ko na akala ko yun yung easiest way for me to survive. So, sinabi ko sa kanya yung hirap na pinagdaanan ko as magulang kung bakit kailangan kong gawin yung mga bagay na yun. But God is so faithful na binago ni Lord instant yung life ko na anak, hindi yan yung gusto ko sa'yo. Na sa kabila ng lahat na nangyari sa life ko, may lalaki nagpakasal sa akin. Yeah. May maganda akong family. May maganda akong buhay kasi ang promise ni Lord sa akin, tinupad niya sa akin. So parang naging open ako sa anak ko. Inopen ko ano man yung mga pangit na nangyari sa life ko. Kasi bago maging open sa inyo yung anak mo, kailangan nilang malaman na ito yung ginawa ko para sa'yo. Pero kailangan nilang malaman na ganito pala ako kamahal ng nanay ko. Para gawin niya yun. Yes, kaya kailangan ko palang pahalagahan lahat ng ginagawa at sinasabi niya. Kasi yung ginagawa niya pala, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa akin. So parang doon nagsimula nung naging open ako sa anak ko. Paano ka napunta sa ganung mundo? May nag-introduce ba sa'yo? I mean like, napagod ako ka. napagod ka magtrabaho? Napagod ako Naghanap ka kasi ng easy way? 16 years old pa lang ako nagtatrabaho na ako. So dumating na naging cashier host ako sa Jollibee, sa isang fast food, nagbebenta ako ng oil sa mga shop, motor shop. Ang dami ko pinagdaanan na parang baka ito madali ito. Baka ito mas mabilis ang buhay ko rito. What was your life nung time na yon? Magulo pero alam mo doon ko masasabi na kasama ko si Lord sa life kong yun. Alam mo kung bakit? Hindi ako natutong mag-addict. Hindi ako natutong maging lasinggera. Ang dami kong hindi natutunan doon. Magulo dahil akala ko parang nanloloko ka ng tao. Nanloloko ka ng tao for the sake na magkakapera ka. Paano nanloloko? Nanloloko ka na parang namatay si ganito kahit buhay pa. Para magbigay sila. Para magbigay ng pera. Yung kawawang-kawawa ka para magkapera ka. And saan napupunta? Hindi lang, kasi naniniwala ako. Kaya din siguro nung time na nag-surrender ako kay Lord. Sabi ko, Lord, marami akong gustong i-save na soul. Alam kong through me. Alam kong ako yung magta-touch ng hearts nila, pero at the end, ikaw yung mag-work sa kanila. Kasi yung iba dun hindi gusto yung ginagawa nila. Nandun lang din Nandun lang dahil may mga batang anak, may kaibigan pa ako dun na pinuntahan namin na yung nanay niya, bedridden, na parang sabi ko, grabe no, hindi nila gusto yung ginagawa nila, pero nagagawa nila yon for the sake ng para sa pamilya nila. Yes. Kaya gusto ko rin sabihin na yung iba din, hindi man pare-pareho yung intensyon kung bakit sila nandun. Pero gusto ko lang din sabihin na may mas magandang plano si Lord sa kanila. I think isa ako sa naging instrumento ni Lord. Kaya siguro niya pina-experience sa akin yung life na to para maging testimony sa lahat na hindi madali ang buhay. Hindi natin pwedeng i-shortcut. Yeah. Kasi that moment, gusto ko shortcut Gusto ko magkaroon ako ng iPad ng easy lang. Gusto ko magkaroon ako ng alahas ng easy lang. Pero hindi yun yung tinuturo ni Lord sa atin. Tinuturo niya ma-build yung character natin na patience. Sandali lang, anak. Kasi the more na mas gusto natin gawin or gusto natin makuha ang gusto natin, mas nagkakaroon tayo ng hindi magandang intention na papariwara tayo. And grabe yun, Grabe yung life ko. Grabe yung shinare mo ngayon kasi hindi yan madali sabihin sa anak mo lalo. When did you decide
to tell your kid about this, di ka ba rin nagsisi na sinabi mo yun sa kanya? I mean, Yung decision kasi kapag it's God's will and God's time, hindi tayo yung masusunod. Kapag talagang you hear the Spirit na it's time, sabihin sa kanya. I think that time, open yung heart ng anak ko. And touch na ni Lord yung heart niya bago ko sabihin yun sa kanya. Ano reaction niya? Nagulat siya. Yeah, for sure. Niyakap niya ako. Sabi niya sa akin, Mami, hindi ko alam na ganyan yung pinagdaanan mo. Na ang hirap pala. Hanggang sa nag-iyakan kaming dalawa. Hindi galit, pero love. Yung love yung nangibabaw sa amin nung time na yun. As in, super love talaga. Hindi yun yung ine-expect mo na magiging reaction niya. Yes. Nagulat ka rin. Actually, hindi mas mas accepting. Yes, actually, nung time na yun, nung sinasabi ko sa kanya, hindi na nagmamatter sa akin yung sasabihin niya eh. Ang Basta nagmamatter masabi sa mo. akin, gusto ko malaman niya na anak, sa buhay ko, ito yung naging buhay ko, na ayoko may tinatago, na ayoko na ganang, mayroon akong parang, hindi ako nagiging open sa kanila. So ngayon masasabi ko talaga na ito yung milk and honey ni Lord ito yung promised land ni Lord sa Kumbaga, akin. nandun ka na sa phase ng buhay mo na sabihin na natin, medyo cloud nine. Wala ka na kasing tinatago eh. Yes. We are in the social media age at alam natin na yung iba, hindi maiintindihan yan eh. Ako, I'm very happy na shinare mo to sa amin. You're very strong and thank you for the trust sa pag-share niyan. Pero, yun nga, hindi ka ba nagdalawang isip na baka yung anak mo mabash? Halimbawa, ganun, may ganun ka bang thinking nung una na pag baka in-out ko pa to sa iba, anong sabihin nila kawawa yung bata? Wala na kaming pakialam sa sasabihin ng mga tao. Kasi alam ko na kay Lord perfect na ako. Kay Lord, I'm pure. Kay Lord, anak, mabuti ka sa paningin ko. Kaya hindi ko na iniisip, same with my daughter, alam niya, and bago ko to siguro nasabi sa'yo ngayon, pinag-pray ko to Sabi ko, if Lord, this is your will and this is the right time for you to know publicly, kasi alam ko na marami tayong matatouch, na maraming akala nila, yun yung way nila of living, na marami pa palang pwede. Nung time na yun, alam kong equip na si Krisha Alam ko yung heart niya, in-equip na ni Lord Inayos na ni Lord yung heart niya. Ni-ready na. Ni-ready na ni Lord yung heart niya. And bago ko to sabihin sa'yo, pati yung family ni Benj, nasabihan ko na this is my testimony. Oo. And they are all supportive of it. Yes, and alam nila na gagamitin ako ni Lord. Oo. Alam nila. Yung sinasabi mo before, di ba, inamin mo sa amin kung ano yung naging buhay mo noon, na nagtrabaho ka bilang isang GRO. And then, napunta ka na sa mundo ng showbiz. Marami ding temptations dyan. Nandyan yung sabihin na natin na meron bang mga nanligaw sa'yo noon, na halimbawa kayayaman, mga politiko, na talagang bibigay sa'yo lahat, pero nag-no ka. Paano ang eksena noon? Tulad ng sinasabi ko, hindi ako perfect. Hindi sometimes pero mas madalas gusto natin talaga ng magandang life. Yung akala nating magandang life through material things, fame, yun yung may mga nanligaw. Yung step na pinagdaanan ko sa buhay si Lord ang gumawa nung bagay na yun. Hindi niya ginawa. I mean, binigyan niya ako ng freedom, pero yun ang pinili ko Yun ang tinaha ko, anak, itong gusto ko sa'yo. Maganda naman yung trabaho mo na nagbebenta ka ng oil sa lahat ng motor shop, pero iniwan ko yun kasi I want easiest way. Yung easy way pinili Easy mo. way yung gusto ko, na kung tutuusin, hindi naman yan So dahil yan ang gusto mong gawin, ito yung pagdadaanan mo. Ito yung haharapin mo. Ito yung magiging problema niyan. So, lahat yun talagang pinakita ni Lord sa akin. Nung nangyari sa'yo to, yung change of heart mo, meron ka bang parang naisip mo to reach out to those people you know na magbago? May ganun ka? Or hindi? Hinahayaan mo na on their own time kung ma-realize nila to change? Wala akong to reach out, but to send God's word. To send kung ano yung pinapadala sa akin ni Lord towards them. Yun yung sinishare ko sa kanila. Okay. And I know hindi ako
hindi tayo para magbago sa kanila. Si Lord lang ang makakapagbago sa kanila. And I'm here just to share my story. May mga taong matatouch yung heart nila na parang isa ako na natatouch yung heart nila. I mean, sila mismo. Pero si Lord na mag-work nun. Kumbaga, makikita nila sa'yo na kung ikaw galing ka doon at nakapagsimula ka ulit, maayos yung buhay mo ngayon, sila din, kaya din nilang gawin yun. Anong difference ng hard-earned money yung ginagastos compare dun sa galing ka sa easy way? Ay, iba yung hard-earned mo parang tinititigan mo talaga. Yung ganon, yung parang, may yung iyak parang, ka pa pag nakita yung hanggang mo. ngayon hindi ko ine-expect na may bahay na akong sarili, na dati dream ko lang magkaroon ng bahay. Hanggang ngayon, pagkagising ko, Lord, thank you. Kasi alam ko rin naman gano'n yung bahay na yun, hindi akin yun. Kanya yun. Anytime pwede niyang kunin. Kaya talagang, I pray kay Lord talaga na, Lord, sa'yo to, thank you so much na pina-experience mo to sa akin, kumpara doon sa isiga. Kasi pag may pera ka ngayon, parang bukas wala na, another isip ka na naman, ano na naman kaya yung way ko? Sino na naman kaya yung mawawala sa pamilya? Yun I mean, kasi di ba? Kasi magdadrama ka. Oo, magdadrama ka, di ba? Kaya nga doon na ata nahasa yung talent ko pag artista mo. Akala ko sino mo wala sa light na lang kasi to. magdadrama ka. Oo. So, lahat ng patay binubuhay mo, ganyan. Lahat ng buhay, sorry talaga, pero lahat ng buhay, dinadala mo sa ospital, okay naman sila, ganun. So, ang dami At saka, sometimes, yung sinasabi niyong konsensya, I think that's Holy Spirit Para i-convict kayo na mali yung ginagawa mo, anak. Meron talagang konsensya. Meron talagang spirit yun. Nung time na yun, na ginagawa mo yun, nagsisinungaling ka for money. Nakukonsensya ka ba? Lalo pag nandyan na yung bagay na gusto mo? Pagtapos, magsasorry ka na lang talaga kay Lord. Pero uulitin mo. Nung time na yon. Uulitin So yung mga magnanakaw sa pera ng bayan, ganyan din. Hindi kasi, magsasorry sila pag nakaw nila sa atin, magsasorry sila Pero pagka ikaw talaga, shinake na ni Lord hindi ka na makapag-sorry Baka ito na yung time na kailangan mo na talaga mag-obey. And this is the best time for me to obey God's word talaga. To obey Him na, anak, ito yung gusto ko, ito yung plan ko for you. Hindi ikaw, hindi yan yung gusto ko for you, ito. So kahit na gusto mo, wala kang magagawa. Kasi talagang shinake ka ni Lord Pag shinake ka talaga for sure sorry sila ng sorry, maaari. Pero pagka nandun ka na sa talaga, sa time na parang hindi mo na alam kung nasan si Lord talagang you repent. Mapapatawag ka talaga sa name ni Lord kahit ayaw mo. Yes, kaya naniniwala ako, hindi tayo para gumawa ng justice Hindi tayo nandito para iluklok sa kulungan yung mga dapat. At the end of the day, si Lord just God. At the end of the day, si Lord ang gagawa ng way para kailangan nilang pagbayaran yung ginawa nila. Ang ganda ng mga sinasabi mo ngayon kasi nagiging debate yan ngayon kasi maraming mga born-again Christians ang tahimik sa nangyayaring corruption ngayon. And now you're saying, hindi tayo para i-judge sila sa mga ginagawa nilang kalokohan. It's easy to say, pero 'di ba pag nakikita mo kunwari tayo, lagi tayong nagtatrabaho, gigising tayo ng maaga to work hard, tapos makikita mo yung iba, na-enjoy lang yung pera natin, ninanakaw nila yung pera natin. Masakit talaga, lalo na sa mga hindi naman ganito yung life. Yung mga life na hindi naman umaasa sa gobyerno, pero yung umaasa sa tulong, na hindi pa nakakarating yung tulong, masakit talaga. Pero kahit anong kasing gawin natin si Lord lang talaga makakagawa ng bagay na makakapag-justice sa kanila Oo, si Lord lang magbibigay ng justice sa kanila. Ginawa natin yung part natin. Yan. Especially yung mga may platform. Yes, ginawa. Right for us to speak din sa nangyayaring injustice na meron tayo ngayon. What's your take on that? Kasi pinag-aawayan talaga to ngayon. Ang dami kong mga nababasa-basa. Ay, alam mo sa totoo lang? Hindi ko alam kasi hindi na ako masyadong scroll. Pero mga nag-aaway-aaway ngayon kasi minsan daw yung iba, parang ginagamit niyo yung Bible verse para, alam mo yon para i-justify na parang wala tayong dapat gawin sa ginagawang kalokohan nitong mga government officials natin. So nagagalit yung iba na parang, siguro si Lord kung nandito, baka hinila na sila lahat, pero sa mga ginagawa nilang kalokohan. Feeling ko kasi
ginagamit yung Bible verse para hindi gawin. Pero feeling ko yung mga nagsisend or nagpo-post ng Bible verse, that's their way din to communicate God or para Yun ang way nila. way nila din na para ipaalam sa lahat na bigyan sila ng peace sa kabila ng sitwasyon na meron tayo. It depends at the end of the day sa intention ng puso natin At the end of the day din ang hirap sabihin hindi ko alam kung matitake nila to negative or positive pero at the end of the day, yung mga napupost natin, we have freedom. Yeah. May freedom tayo. Si Lord binigyan tayo ng freedom. So may freedom tayo to speak, may freedom tayo manahimik, lahat tayo may freedom talaga. And ako wala akong pinost wala akong sinabi Kasi alam ko kung ano yung stands ko What's your stand? I think stand straight. Gigil mo ako. Iyak na kami. Or seryoso pa ako sa what's your stand? Or sit down. Ganda, teka. Dahil ang stand mo ay stand straight. Sumakit siyang ko, sorry Pero ikaw ba talagang ka na? Yung jolly-jolly ka na? Kasi yung yung komedyante na hindi mo kailangang alam mo yun, hindi mo kailangan magpatawa, nakakatawa ka talaga. Hindi ko nga alam parang hindi naman. Seryoso kami dito, pinag-uusapan namin Bible verse. Stand straight, oo. Pero magandang way yan kasi di ba yung iba ngayon, ganyan na yung way nila on preaching, on parang sharing the word of God. And speaking the word of God, ako personally kami ng asawa ko, meron kaming mga disappointments sa mga nasalihang churches and all that. And same sentiments din with our friends. Kaya yung iba parang ayaw na magsimba, ayaw na pumunta sa church kasi nakikita nila kung sino pa yung mga nasa simbahan mismo, yung mga taong nasa simbahan. Ito pa yung iba, hindi naman lahat yung iba ginagamit si Lord para magkapera. Yung iba naman, kung sino yung mga palasimba, ito pa yung mga makasalanan. Anong thoughts mo on that? Yung mga disappointed na sa pag-join ng mga church, kasi nakikita nga nila na parang, gamit mo lang naman si Lord para magkaroon ka ng pera, para magkapera ka Actually again, tulad ng sinasabi ko, we are human. We are sinful. Yung mga nagsisimba, maaaring nag-church sila dahil gusto talaga nilang mas mapalapit kay Lord. Pero because we are sinful yan ang kailangan nating ipagdasal palagi. Alam kong na-disappoint ka or kung sino man ang mga na-disappoint, pero at the end of the day hindi naman nagmamatter kung ano yung church na kung saan ang church ang makakapagbigay ng treatment na gusto mo At the end of the day, relationship kay Lord. Ang mahalaga. Ang mahalaga, relationship kay Lord. Minsan kasi mahirap talaga na magsabi na ako din na-experience ko yun, na-experience din namin ng asawa ko yun. Ako nga hindi ko na-feel na parang, wow, artista ako or what. Pero sometimes, because tao ako, gusto ko minsan ma-feel na parang, ano nyo naman ako, na VIP ako. Pero it depends talaga dun sa intention ng tao. Maaring ginagamit nila si Lord para sa pera, at the end of the day, si Lord nakakita ng heart nila. Kung paano tinatrato or paano kayo tinatrato ng mga ka-churchmate ninyo, at the end of the day, nakikita ni Lord yung heart nila at nakikita ni Lord ang heart mo. Ang hirap din kasi na parang, totoo yun parang Christian akala ko ba ganito, pero hindi lahat ng Christian ay talagang banal Hindi rin totoo na lahat ng Christian ay lahat ng ginagawa mabuti na. At the end of the day, relationship. Ngayon lang bago ko pumunta dito, I pray for my heart na wala akong masabing hindi maganda sa mga taong nakasama ko. Na yung patience ko, yung heart ko na humble heart ko. Kumbaga, at the end of the day, si Lord ang magko-convict sa kanila Hindi ako para sabihin na, mali yung ginawa mo. Kasi minsan ikaw na or sino man ang mga taong nagsasabi sa atin na mali, hindi tayo nakikinig Na mali pala yung ginagawa ko. Pero minsan pagka tinatapik ka na or binabatukan ka na lang ni Lord, tsaka mo nalalaman na, mali pala yung ginawa ko. Lord, sorry. Kaya si Lord is grabe siya kasi at the end of the day, kahit na paulit-ulit natin ginagawa yung kasalanan natin, pinapatawad niya tayo. Ganun siya kabuti. Pero at the end of the day yung heart natin, kung belong kay Lord yan, and we wanna follow Him,
hindi natin gagawin ang mga bagay na makakasakit sa Kanya. Hindi natin gagawin ang mga bagay na hindi makakapag-glorify sa Kanya. Or madidisappoint siya. Or madidisappoint siya. Oo. And for sure hindi lang ikaw or yung mga taong nagsisimba or naka-experience nyo na disappoint, si Lord na disappoint din nila. So, hindi na nagmamatter minsan kasi, again mahirap sabihin na perfect ako kasi walang perfect Yeah. Si Lord lang ang bukod tanging perfect Pero yung heart mo, ang nagtatransform ng heart kaya nga may kanta, di ba, na ang gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Kasi kung tayo lang, hindi talaga natin kaya. Kailangan si Lord sa buhay. Yes, na pag-pray talaga yung heart, yung transformation talaga. Minsan nga ako yung thoughts ko nanlalait ng iba. Di ba? Hindi man mabuka ng bibig ko ngayon pero yung isip ko nanlalait. Sa isip mo may kasalanan may kasalanan ka na. Ay Lord, pero kapag ay Lord, sorry Lord, na ganun yung naiisip ko sa Kanya. Sorry talaga. Because meron ka ng spirit Yung grace ni Lord nakatira sa iyo Nakadwell siya sa buong pagkatao mo Kumbaga mas aware ka na kung ano ang hindi dapat at dapat na gawin. And naririnig mo na yung ano niya, naririnig mo na yung voice niya. Because relationship Pag everyday mo kakausap ang tao, mas naiintindihan at naririnig mo na siya madalas. Pero how do you jumpstart? I mean, for those people na halimbawa hindi na talaga mga nagsisimba sa church or sabihin na natin na hindi na naniniwala, paano sila magsisimula? Paano sila magsisimula Through prayers Kasi hindi na to yung parang mag-confess tayo ng kasalanan natin sa kung kanino mang tao. Pero tayo, nabigyan tayo ng authority ni Lord na magkaroon ng direct access sa Kanya. So, prayers, yung church malaking tulong siya para mas lalo mag-deeper yung faith mo. Tutulungan ka to understand the word ni Lord. May mga kanya-kanya kasi tayong paniniwala about it. Yung feeling, yung testimony, isa yun sa nakakatulong. That's why may church community. Pero at the end of the day, yung relationship kay Lord is very important. Yun ang mas mahalaga, more than the church. Pero anong na-feel mo nung time na, nasa tamang church ka na? Ano ba yun? Paano Actually, mapipil yan ng mga ang dami kong church na napuntahan. Nakailan ka bago siguro dito sa church mo na to? Sa Victory parang mga nakalima ako. 5 muna. 5 muna. Bago to. Bago ako doon na ako talaga nilagay ni Lord. Kaya ako So, what did you feel dito sa huli? Bakit ka nagstay? Doon na ako nakahanap ng community, church community. Doon na ako yung parang may nagpe-pray for you. Yeah. Kasi before pumupunta lang naman tayo sa church tapos lalabas na tayo. Tapos na. Importante din palaga na makipag-usap ka, how are you, yung ganun. Tapos, hindi yun yung parang, ay, nakakatakot to, hindi ko muna to pagkakatiwalaan. Kasi ako bakit I trust you when it comes sa life ko before? Bakit pinagkakatiwalaan ko tong show na to? Kasi si Lord nagtiwala sa akin. Kaya niya ako dinala rito because of trust niya. So, ganun din ako, na parang ang laking tulong na may community. So, doon ko na build yung community. Doon kami nag-start ng asawa ko. Kahit malayo yun from Sauyo to Green Hills. Oo nga. Malayo siya. Pero talagang yun Minsan, iba yun na feel nyo? At saka minsan kasi ayaw ni Lord ng easy nga. Ayaw niya na parang tayo, tatamarin ano yung malapit na simbahan. Tatamarin ka. Ay, Oo. mamaya pa yun, 2 p.m., madali lang naman, 10 minutes lang naman, nandun na ako. So, kayo parang work, you also make an effort. At yes, layo and nagli-leadership kami sa church. So, nag-aaral kami. So, gagraduate na ako. 10 months yun. Wow. Tapos, nagsi-spiritual foundation for you then to build hindi lang yung relationship, pero yung mas ma-equip ka, yung para hindi kumasaktan yung iba. Kasi iba-iba tayo ng paniniwala. Again, at the end of the day, it's not about religion. It's about relationship kay Lord. Paano mo pinakilala si Lord sa bata? I mean, especially dun sa teenager mo. Kasama niyo rin siya. Si Bench. Siya talaga Si Bench talaga ang importante talaga is yung leader ng tahanan. He is the father. Yes. So, nag-submit ako kay Bench Dati naku, pera ko lang. Pero ngayon ay submit lahat kay Bench. Lahat ng desisyon, kailangan nangingibabaw siya. Tapos dumating din sa time na kapag hindi kami nagkasundo, meet halfway kami, siya yung nagpakilala kay Lord kay Krisha. Tapos kahit na yung anak ko inaantok or hindi niya gusto, okay lang.
okay lang ga kahit na wala silang gana, inaantok sila, or pagod sila. Dinadala mo pa rin. Dinadala ko pa rin kasi alam ko, itatouch ni Lord. Sila na yan ga. Hindi na tayo yan eh. Si Lord na yan eh. Kumbaga, ginagawa lang natin yung work natin as steward ni Lord. O Lord, dadalhin ko tong mga taong to sa or especially yung anak ko, Lord, bahala ka na. And I lay hands sa anak ko, I pray for her, kahit naga sa room niya, nililay hands ko ga, pinagpipray ko ga na i-touch ni Lord yung heart niya, i-renew yung forgiveness, ibigay sa kanya. Alam mo ga, ang prayers ko lang dati ga, mapalapit lang yung anak ko sa kanya. Ang prayers ko dati ga, yung sabay-sabay kami nagsisimbang pamilya. Yun ang prayers ko. Ga, wala pa akong anak ga, yan na ang pinagdadasal ko. Binigay niya sa akin ngayon lang. Na parang hindi man natin agad lahat ng prayers natin, hindi man agad sinasagot ni Lord, hindi man niya binibigay ngayon. Pero pag binalikan natin yung pinagdasal natin, meron ay na Lord, pala, andito na pala. Pinagpray ko pala to Lord. That was 10 years ago. Nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin. But God is so faithful. Hindi niya kakalimutan ga lahat ng gusto natin sa buhay. Ga, ugawan na upuan lang ga. Dream ko yun ga. Dahil kay Kuya Willie, pagpunta ko ng massage chair ga, pag upo ko sa upma, oh lovely, wag ka dyan ba mamaya masira yan. Sabi ko talaga, Kuya, pag nagkapera ako, bibili talaga ako. So, ibig sabihin ga, ilang taon na yung nakalipas, pero binigay ni Lord. I mean, lahat tayo ga, hindi lang peace ang binibigay niya, pero yung prosper sa buhay, abundance, hindi naman ga yung prosper is yung marami kang magagandang gamit eh. Pero yung prosper na parang yung may time ka with your family. Yeah. After nito, may oras ka sa mga anak mo, sa asawa mo, nakakapag-bike ka lahat, di ba? Ang ganda ng life na binibigay ni Lord sa atin. So, ito na nga. Wait lang ha. Natutuwa ako kay Lovely kasi talagang, di ba, tutok na tutok lang ako sa kanya, no? Ba't naiiyak ka dyan, be? Ito na nga. Kasi, Lovely, sobrang light mo kausap. Wala akong maramdamang bitterness sa'yo or any negativity. Paano mapunta sa ganyang phase?